Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po tuturuan ko kayo gumawa po ng English sentence kung saan ay binibigyan po natin ng diin yung tao na sinasabi nyo sa inyong mensahe na siya ang gumawa ng naturang aksyon. Halimbawa po ito, si Mario ang kumain noong cake. Kung mapapansin nyo, binibigyan natin ng diin si Mario na meron po siyang ginawang aksyon at ang ginawa niya ay yung pagkain noong cake. Okay? So, paano natin may English ng tama yan? Okay? Yun po yung ituturo ko sa inyo. At bibigyan ko po kayo ng tamang pattern para magawa po natin yan. Okay? So, punta na po tayo dun sa ating pattern. Okay. Ito na po yung ating pattern. Okay? So, tatandaan nyo lang po. Itong ikaw ang, itatranslate nyo lang bilang it was you who. Okay? Samantala yung ako ang, it was me who. Yung tayo ang, it was us who. Okay? Tapos yung kami ang, ganun pa rin. It was us who. Kapag sila ang, it was them who. Kapag siya ang, tapos lalaki, it was he who. Pero kung yung siya ay babae, it was she who. Okay? Pag gusto nyo pangalanan yung tao, pwede rin. Si Mario ang, it was Mario who. Okay? So kung mapapansin nyo, naglagay ako ng who. Ito pong who ay pantao. Kaya kung mapapansin nyo, itong ikaw, ako, tayo, kami, sila, siya, si Mario, puro tao yan. Okay? So, tama po yung pagpapartner po sa salitang who natin. Kasi ang pinapartneran ng who natin ay tao. Okay? Itong ikaw, ako, tayo, kami, sila, siya, at saka si Mario. Okay? Gusto ko lang ituro sa inyo na itong who ay pantao. Ginagamit na pantao. Okay? So, ang gagawin nyo lang po, pipili lang po kayo ng isa dyan. Pagkapili nyo ng isa dyan, pipili lang din po kayo dito sa baba. Pagsasamahin lang po natin at makakagawa na po tayo ng English sentence na nagbibigay diin sa taong gusto nating tukuyin. Okay? So, ito po ang halimbawa. Subukan natin ito. Si Mario ang kumain noong cake. So, para ma-English natin yan, ito na. Sundin lang natin yung pattern. Yung si Mario ang, it was Mario who. Samantala yung kumain noong cake, ate the cake. It was Mario who ate the cake. Yun na po, ang English sa si Mario ang kumain noong cake na kung saan ay nakapagbigay po tayo ng diin na itong tao na ito, siya ang kumain noong cake. Okay? Isa pang halimbawa, siya ang nagmaneho noong kotse. Binibigyan nyo ng diin na itong tao na ito, itong siya, yan ang nagmaneho na noong kotse. Kunyari po yung siya ay lalaki. So, ang gagamitin nyo ay he. It was he who drove the car. So, ganun lang po kasimple. At nakakabuo na po tayo ng English sentence. Okay? Isa pa. Subukan naman natin ay itong sila. Sila ang humiram noong mga sapatos. It was them who borrowed the shoes. Okay? Tapos subukan naman natin itong ako ang. Ako ang nakialam noong mga dokumento. Kapag in English nyo po yun, it was me who tampered the documents. So, ganyan lang po kadali gumawa ng sentence na tinatawag na cleft sentence. Yung C-L-E-F-T. Cleft sentence. Okay? Na yan po, kung yan ay natutunan nyo ngayon, ang natutunan nyo po ay pang-advance na. Pero sa palagay ko, maski po kayo baguhan pa lang, tapos inaral nyo po itong aralin natin ngayon, matututunan nyo rin po agad. Okay? Kasi meron po tayong pattern. Okay? So, sana po makikipractice ng maigi itong ating aralin.
Kasi alam nyo naman po, ito po ay nagagamit rin. Itong ating ginagawa ngayon na sentence. Okay? So, sana makikisulat po sa inyong notebook at pag-aralan nyo. Tapos, gumawa po kayo ng sarili ninyong English sentence na naka-clef sentence po. Gamit po itong ating aralin. Okay? Ang gawin nyo lang po, itong cake, paltan nyo ng ibang pagkain. Itong car, paltan nyo ng ibang vehicle. Itong hiniram na sapatos, paltan nyo yung sapatos. Yung documents, paltan nyo ng ibang salita na pwedeng ipang partner sa tampered o sa nakialam. Okay po, so ganun lang po yung gawin nyo at makakabuo na naman po kayo ng panibagong ideya gamit po itong ating clef sentence. Maraming salamat po.